Sumayin at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngayon ay paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at sa lahat ng nasa abroad na nagsisimba via online. Sa magandang araw sa inyong lahat. Patuloy tayong dinadala ni Jesus sa tema ng kanyang pag-alis. At patuloy na nagpapaalam si Jesus sapagkat siya ay babalik na sa Ama. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, hindi alam ng mga alagad ni Jesus kung paano tatanggapin ang kanyang pag-alis. Mahirap naman talaga tanggapin ang pag-alis ng isang mahal mo, ng isang napamahal sa iyo, ng isang kaibigan mo, at ng isang inaasahan mo, gaya ni Jesus. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangang umalis ni Jesus. Kaya nga, ayon sa ebanghelyo, natigib sila ng kalungkutan. Natigib. No? Ang lalim, ano? Ibig sabihin, malalim na kalungkutan. No? Dahil hindi nila matanggap ang pag-alis ni Jesus. Kaya nga, ipinapaliwanag sa kanila ni Jesus kung bakit niya kailangang umalis. At ang sabi ni Jesus, ang katotohanan ng kanyang pag-alis ay para sa kanilang ikabubuti. Sabi niyo nga po, ikabubuti. Sabi ni Jesus, ang pag-alis ko ay sa inyong ikabubuti, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Magandang unawain ang mga salitang iyon ni Jesus, dahil merong dalawang bagay tayong matututunan sa sinabi ni Jesus at sa tema ng pag-alis. Una, hindi lahat ng pag-alis ay masama. Ulitin ko po, hindi lahat ng pag-alis ay masama. Pwedeng nakakalungkot ang pag-alis, pero hindi ibig sabihin masama. Dahil sabi ni Jesus, ito ay sa ikabubuti. Maring malungkot, maring masakit, maring hindi maganda sa pakiramdam ang pag-alis. Pero hindi lahat ng yon
masama. Pwedeng ito ay para sa ikabubuti. Yung bata na unang taong mag-aaral, pag dinala mo sa eskwela, 'di ba? Umiiyak. 'Di ba? Iiyak, nagwawala pa nga yan eh. Naalala nyo ba? Nung kayo'y dinala una sa eskwela, no? Kailangan mong umalis eh. Kailangan mong umalis ng bahay. Hindi ka pwedeng habang buhay nasa bahay. No? Kailangan mong umalis. Iiyak, malungkot, pero para yun sa ikabubuti. No? Parang isang magulang na kailangan mag-ibang bansa. Malungkot yon. Lalo na kung sanay kang nandyan ng tatay mo, sanay kang nandyan ng nanay mo, na nag-aasikaso, nandyan sila para gumabay, para umalalay sa'yo. Tapos ang araw, sa hirap ng buhay, kailangang umalis. Malungkot, pero para sa ikabubuti. Malungkot, pero hindi masama dahil merong kabutihang dulot. Yung paghihiwalay ng magkasintahan, masakit. Masakit yun. Pero, hindi masama. Kung para naman sa ikabubuti, bakit hindi? Parang isang pangarap ng anak. No? Para matupad yon, ang magulang kailangan pakawalan. Ha? Huwag niyong kontrolin. Huwag niyong hawakan. Dahil ang anak hindi habang buhay, nasa inyo. Kailangan nilang umalis para matupad ang kanilang pangarap. Nakita ko si Omeng nandito. Si Omeng, parishioner natin, napapasok sa seminaryo. Kailangan niyang umalis sa trabaho. Kailangan mag-resign. Masakit, wala nang kita. Masakit dahil wala nang pwedeng kabuhayan yung kanyang nanay o kanyang pamilya. Pero hindi masama. Dahil para yon sa ikabubuti, merong kabutihang dulot. No? Kasi papasok siya sa seminaryo, kailangan umalis. Kailangan iwan. Kailangan iwan ng mundo. Kailangan iwan ng nakasanayan. Masakit, malungkot, nakakapagpaalala, yung mag-aalala ka, o kaya matatakot ka, ano mangyayari. Pero para sa ikabubuti, kailangan. Kaya nga, hindi lahat ng pag-alis ay masama. Pwede itong magdulot ng buti. At parang ganito, yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi masama ang kanyang pag-alis dahil magdudulot iyon sa kanila ng kabutihan. Pangalawa, na matututunan natin sa pag-alis. No? Pag may umalis, mayroong dadating. Pag may umalis, merong dadating. O pag may nawala, may papalit. No? Hindi lahat ng paglisan ay pagkawala. O ikaw ay nawalan. Hindi. Dahil minsan, kapag may umalis, may dadating. Kapag may nawala, may papalit. No? Ito yung dapat nating kasabikan. Nakakalungkot sa isang banda, oo. Pero sa isang banda, kailangan mo ring masabik. Dahil may umalis, may dadating. Dahil may nawala, may papalit. Huwag tayong maiwan doon sa umalis at nawala. Huwag kang maiwan doon. Huwag mong babaran yung pag-alis. Baka kailangan mangyari dahil kung hindi mangyayari, baka hindi dadating ang dapat dumating. Baka hindi magkaroon ng dapat sanang papalit. Minsan kailangan mong pakawalan. At huwag mong babaran. Sa isang banda, okay, sige malungkot ka, magluksa ka. Pero pagkatapos nun, kasabikan mo, asahan mo, at kapitan mo kung ano ang dadating. Kung ano ang pwedeng pumalit. Umalis ka ng eskwelahan, natapos mo ang elementarya, kailangan mong pumunta sa
high school. Ha? May parating, may bago, may papalit. Oh, ganun din sa trabaho. Oh, kung ikaw ay umalis sa trabaho, hari nawa, hindi ka natanggal. Ha? Oh, hindi dahil sa kagagawan mo. Kung ikaw ay aalis sa trabaho, meron ding darating. No? Baka merong mas maganda, may mas mabuti, pero ang sinasabi, may paparating. Yung magulang na umalis para magtrabaho abroad, malungkot, masakit, pero may dadating. Tandaan, no? Kada buwan, may dadating na padala. Kada taon, may dadating na balikbayan box. Malungkot pa ba yun? Ha? Masakit pa ba yun? Di ba? Sige, alis ka na lang. No? Alis ka na lang. No? Mas gusto ko na lang na may dumating. No? Pero, ganun. Ang tinuturo sa atin. Kaya yung pag-alis, parang masakit. Pero, may papalit. Yung mga naghiwalay ng kasintahan, hindi naman yan naiwan sa lungkot. Hindi yan habang buhay na malungkot. Dahil pag dumating, yung dapat dumating, sasabihin mo, mabuti pala at siya'y umalis. Mabuti na lang, siya'y umalis. Kasi kung hindi umalis, edi hindi dumating yung dapat na dumating. Ilan lamang ito sa pwedeng aral na pwedeng ikabit sa pag-alis ni Jesus. Dahil kung hindi mangyayari ang kanyang paglisan, hindi paparito ang patnubay. May iniiwan si Jesus. Bagamat siya'y aalis, may dadating ang patnubay na ating magiging gabay sa buhay. Naisipakita lang sa atin ni Jesus na kahit siya'y aalis, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanang wala. Dahil merong dadating at merong papalit para sa ikabubuti natin. Mga kapatid, huwag maiwan sa sakit ng paglisan. Kasabikan ang paparating na magandang kinabukasan. Amen? Amen.